Dear Max FM with DJ Chinny. Ito na marahil ang realidad ng buhay na hindi palaging sapat ang husay at talino lang para piliin ka ng lipunang ginagalawan mo. Ito na marahil ang kadenang nagdurugtong sa pagitan ng edukasyon o kaalaman at kapangyarihan na hindi nabasehan ng kakayahan o kung mayroon ka mang napatunayan dahil mas nangingibabaw pa rin sa pagpili kung sino ang mas malapit sa itinuturing nilang hari. Dear Max FM, hello Philippines, hello world. It's me again, Ralph Kevin. New story, new experience, and new lessons. By the way, I'm 26 years old from Sarangani. And I am an OFW dito sa Oman. Ngunit kapag nabasa na itong sulat ko, marahil ay nasa Pilipinas na ako. I was 21 years old nung una kong abroad. Kaya naman nung natapos ang kontrata ko, bago ako umuwi, nakahanap na agad ako ng panibagong employer dito sa Oman. He insisted na i-tourist visa ako, pero hindi ako pumayag. Nirefer ko siya sa previous agency ko at nag-comply ako ng mga requirements sa Pinas. Kahit alam kong mapagastos ulit ako. Iniisip ko na lang na at least merong assurance na safe ang pagbalik ko sa abroad at dokumentado as an OFW. Kaya year 2021, bumalik ako sa Oman na naka-working visa ako. Ako lang ang staff sa shop at once a week lang bumibisita ang amo ko para mag-deliver ng mga supplies and stocks. Bago ko pa kasi naging katrabaho ang amo ko, naging magkaibigan na kami dahil marami siyang kaibigang Pilipino. At isa din siya sa mga nagsasponsor kapag may mga okasyon or event ang mga Filipino communities doon or dito. Noong mga ilang buwan ko sa work, naintindihan ko pa ang mga paglabag niya sa nakasunduan namin sa kontrata. Katulad ng instead of 8 hours duty, nagiging 12 hours straight duty. Instead na 1 whole day off weekly, naging once a month na lang. May mga pagkakataon ding pinapagalitan ako dahil di ko daw nahahandle maayos kapag may order. Dahil sa paulit-ulit nakakasabi sa akin ng amo ko, kinausap ko siya ng masinsinan. Sinabi ko sa kanya, tao lang din ako, katulad niya. Hindi naman ako octopus na kaya kong ipagsabay ang pag-take ng order at pag-prepare. Madalas kasi, nagsasabay-sabay ang mga customers. Merong nagbubusina sa labas sa parking area para mag-order. Meron pang nag-o-order, dine-in, tapos meron pang mga delivery, rider, nag-aantay sa order. Kinausap ko yung amo ko na kukuha na lang siya ng isa pang staff. Pero lagi niyang sinasabi na magpapahire siya. Pero alam ko wala siyang plano. Hanggang sa umabot na ako ng 1 taon pero walang nagbago. Nung nagkasakit ako dahil tumaas ang BP at kolesterol ko, pagkagaling namin sa hospital, diretso ako dinrap ng amo ko sa shop para mag-duty. Kaya tinawagan ko ng agency ko dito sa Oman at sinabi ko ang lahat sa kanya. Pero wala siyang tugon ni aksyon. Kinausap ko ulit ang amo ko na hindi na tama ang ginagawa niya. Pinaliwanag ko naman sa kanya ang lahat. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na hindi naman daw employee ang tingin niya sa akin, kundi kaibigan. Kaya dapat naunawaan ko daw ang sitwasyon. Dahil bago pa man raw kami nagkatrabaho, naging magkaibigan kami. Pero nilakasan ko na ang loob ko na pakiusapan siya na i-adjust yung time ng duty ko.
Kahit yung once a week off lang. Kaya naman napapayag ko ang amo ko. Last April during Ramadan, sobrang busy talaga. Dahil expected pagsapit ng gabi, sobrang daming customers. Dahil feasting time. Naging mainitin ulit ang amo ko. Dahil nagsisi-alisan ng ibang customers. Kasi di ko naman lahat mapagsabay na i-take ang orders nila. Dahil doon, pinulit ko ang agency ko at sinumbong ko lahat. Pero sinin lang ng agency ang message ko sa WhatsApp. Kaya naman, nag-direct na ako sa embassy sa Polo. Ngunit di ako in-entertain nung una ng mga staff doon. Kasi dapat ang rules, kailangan muna dadaan sa agency. At ang agency ang dudulog sa embassy. Kaya naman, pinakita ko sa embassy ang screenshots na proof na di ako pinansin ng agency. Sabi ng taga-embassy, tatawagan lang daw ako. Pero ang ginawa nila, tinawagan nilang agency ko. At ang agency ko tinawagan ng boss ko. Kaya mas lalong uminit ang ulo ng amo ko sa akin. Kaya naman, mas lalong napaisip ako na tila ba'y pinagtutulungan ako ng taga-embassy, agency at employer ko. Kaya nag-direct ako nag-email sa DMW sa POAA sa Pinas. Kinabukasan, pinatawag ako at ang amo ko sa embassy. Nagharap-harap kami, pati ang agency ko. Pinagalitan ako ng taga-embassy at agency ko dahil malaking insulto daw sa kanila ang ginawa ko. Pinagalitan kasi sila ng taga-POAA sa Pinas after nilang mabasa ang email ko. Sabi pa ng agency at embassy sa akin na binay-bypass ko daw sila. Parang wala daw akong tiwala sa kanila. Nung una, hinayaan ko silang magsalita. Pero dahil sobrang hiyang-hiya na ako, dahil maraming nakakita at nakarinig, para akong sinaniban at kulang na lang, isampal ko sa kanilang dala kong ebidensya. May natutunan din pala ako sa kakanood ko ng K-drama na tungkol sa mga prosecutors na palabas. Isa kasi sa natutunan ko, na hindi porket nasa tama at katiwiran ka, ay may assurance ng panalo ka na. Dapat may hawak ka ding ebidensya bago ka lalaban. At dapat may ready kang sagot bago pa isasampal sa'yo ang kanilang itatanong sa'yo. Kaya pinlay ko sa harap nila ang voice recording. Palihim ko kasing nirecord ang pag-uusap namin ng taga-embassy nung una kong lapit sa kanila. Pinakita ko sa kanila ang pinrint kong mga screenshots sa agency na sinin lang. At di nag-reply. Maging ang screenshot sa pag-follow up ko sa embassy. At dahil doon, sabi nila, kakausapin nila ang employer ko. Pero nagbabanta ang employer ko na kung ganun pala ang gusto ko, magde-declare siya ng bankruptcy. Isa kasi sa rule kapag nag-declare ng bankruptcy ang isang company or establishment, walang habol ang employee maging ang plane ticket pa uwi niya. Alam ko kasing every embassy merong provided na Filipino attorney na libreng service in case magkaroon ng kaso ang OFW at employer. Kaya kinausap ko ang taga-embassy na kailangan ko ng attorney at ilalaban ko ito. Pero sabi ng amo ko, no need na magkaso dahil magde-declare na siya ng bankruptcy. Kaya naman agad akong lumapit sa Labor of Ministry ng Oman. Dahil doon umatras ang amo ko. Nakiusap na pag-usapan na lang namin. Kasi kapag umabot kasi ng Labor of Ministry, i-check yan nila ang assets and other sources of income ng employer. Kapag alam nilang merong other sources of income, yung pag-declare ng bankruptcy, hindi yun gagana. At kailangang bayaran ng employer lahat-lahat, pati ang overtime.
May pagkakataong natatakot din naman ako dahil wala ako sa bansa natin. Kaya madalas lumalabas ako at pumupunta sa mga lugar na magbibigay sa akin ng peace of mind. Akala ng iba, panay lang ako gala dito sa ibang bansa dahil sa mga post ko sa social media. Pero di nila alam na may malalim na dahilan dahil may matindi akong pinagdadaanan. Dahil sa nangyari, sinunod na lang ng amo ko ang nasa kontrata kahit ang totoo, malapit nang matapos ang kontrata ko. Tsaka nasunod. Nakiusap din siya sa akin na wala siyang ganong kalaking amount para pambayad sa OT ko. After sa nangyari, bantaan at takutan, inintindi ko na lang lalo na't magkaibigan naman kami nung umpisa. Kaya naman habang papalapit ng papalapit ang pag-end ng contract ko, unti-unti na ring naging okay kami. Ngayon ay pauwi na ako. Tinanong nga niya ako if babalik pa ako sa bansang ito. Pero sagot ko, by next year, mag-a-apply ulit ako. Sa mga nangyari sa pangalawang abroad ko, marami akong natutunan. Mahirap magpakita ng kahinaan. Kahit sa mga pagkakataong pati ang sarili ko'y binala ko ng sukuan. Pero habang tanaw ko pa ang sikat ng araw, pag-asa pa rin ang nangingibabaw. Normal lang ang problema. Normal lang ang pagsubok. Ang mahalaga, alam mo kung paano i-handle ito at para makasurvive ka. Ituring mong kagandahan ang mga sugat mo sa nakaraan. Sa kadiliman ng iyong pinagdadaanan, pipiliin mo pa rin ngumiti upang walang makakaalam ng walang pag-alinlangan. Dahil kahit gaano man kalakas ang bagyo, ikaw at ikaw pa rin ang hahawak sa iyong sariling sandata. Chin, hanggang dito na lamang ang kwentong OFW ko. Maraming salamat sa pagbabasa at pakikinig. Pakitugtog na lang sa kantang ito. Huwag kang mangamba by Angeline. Sa'yo lamang by Eric Santos. At tuloy pa rin. Ang inyong kamaks, Ralph Kevin. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.